Bawat ukit sa kahoy, bawat hulma sa luway, bawat guhit at paghagod ng pintura, bawat tahi at borda, lahat ay may dalang kwento. Mga sining na may tinig, malikhaing nagsasalita para sa mga aray sa lipunan at galit na nais maiparamdam sa mapang-abusong makapangyarihan. Sina Aba at Ilyang, dalawang artist-activist, kabilang sa mga alagad ng sining na ginamit ang kanilang talento bilang armas, isang malikhaing anyo ng protesta at panawagan. Sa kanilang mga likha sa underground gallery sa Makati, nilantad nila ang tinig ng mga feminista, mga tinig na nagsusulong ng pagkakaisa, pagtutulungan at korektibong pagkilos sa gitna ng mga krisis ng inang bayan at inang kalikasan. Tungkol po ito sa motherhood. So mother means mother. So, parent, as a parent, at diba yung mother nature, inang kalikasan, mother earth, tapos yung inang bayan, motherland. So, yung tema namin ng exhibition ito, umiikot sa temang tungkol sa pagiging ina. Umaasa na may pag-asa at makabuluhang pagbabago mula sa kanilang mga ginawang obra. Sa likod ng mga obrang itinanghal, unti-unti ring lumitaw ang mga hindi inaasahang kwento. Mga salaysay ng kababaihang dinakip at kinulong sa loob ng maraming taon dahil sa mga kasong pawang gawa-gawa lamang. Mga tinig na mapalad na kami inakarinig. Nakulong po ako ng 16 years, 4 months, and 2 days. 30 years old lang po ako nung nakulong ako. Ngayon po ay mag-47 years old na po ako. Galing po ako sa pagiging aktivista, student activist po ako nung una, hanggang sa tumulong po ako sa mga magsasaka para sa tubo, magsasaka sa tubuhan. At hanggang doon, hinuli ako ng mga hindi mga naka-uniformadong mga di baril, hindi ko alam kung sundalo o pulis, noong 2009. Tapos sa bus ako nagbibiyahe ako pa uwi sa lugar namin, sa probinsya namin papuntang Samar. Hinara yung sinasakyan namin. Tapos umakyat yung mga naka-armado. Tapos pag akyat nila, may kinukuha silang tao na katabi ko. Katabi ko, hinuhuli nila. Ako naman, nagsalita ako na, "Sir, ano po bang kasalanan niya? Bakit po siya hinuhuli?" Ang sabi naman ng kasamahan ng mga armado na, "Sige, isama mo yan." Isinama nila ako sa pagbaba ng bus. Tapos nung binaba na nila kami sa bus, sabi may itatanong lang daw sa akin. Pero pagdating namin sa baba, wala naman silang itinanong sa akin. Sinakay nila ako sa isang puting van. Tapos pagdating dun sa van, tinalian nila yung aking mga kamay at saka piniringan nila ako. Na hindi akong nakapiring ang mata at saka nakatali ang aking mga kamay. Kahit kumakain ako, nakapiring pa rin ang mga mata ko at saka nakatali ang aking mga kamay. Natatanggal lang yung piring ng mata ko pag halimbawa maliligo ako magsi-CR kasi pinapapasok nila ako sa CR. Tapos, kailangan nakaharap ako sa loob bago tanggalin yung piring ko sa mata. Pag palabas ako ng CR, kailangan lalabas ako ng nakatalikod at ibabalik ulit nila yung piring ko sa mata. Yun. Sa loob ng 9 na araw na yun ang mga pinagdaanan ko sa kanila. Hanggang sa dinala na nila ako sa court, pinasuot nila ako ng sunglasses na nilagyan nila ng electrical tape. Kaya nung pagdating ko sa court, para akong ang paglakad ko, hindi masyadong nakakahakbang kasi nilagyan nila yung sunglasses ng electrical tape. Sabi ng judge, "O bakit ganyan ang paglakad niya? Bulag ba yan?" Sabi naman ng "Ay sige, tanggalin na yung salamin." Tapos yun, inano na nila ako sa korte. Kinasuhan na nila ako ng double murder. Pero yung double murder na yun na sinasabi nila, yung lugar na pinangyarihan ng krimen ay hindi ko pa napuntahan. Yun, nag-suffer ako ng 16 years, 4 months and 2 days.
last June 7 lang po ako na-release. Na-acquit po ako. Ako po, na-reverse po yung decision ng RTC. Kaya yun, nung 2 years old lang yung anak ko noon, nung nakulong ako. Ngayon, hindi pa kami nagkikita mula nung lumabas ako kasi hindi rin niya pa ako kilala. Hindi ako kilala ng anak ko. Nag-aatay pa akong pumunta doon kaso lang nag-aalangan pa ako kasi sabi ko baka hindi niya ako tanggapin. Pero sa lula niya, tumatawag naman ako sa lula niya. Sabi ko, pag nagkaroon ng pagkakataon nitong mga kasi syempre wala rin akong resources, sabi ko mag-ano lang ako na makapunta ko mapuntahan ko yung anak ko. Pero yung panganay kong anak, nagkita na kami. Okay naman yun sa, kasi nagkikita kami kahit nung nasa loob ako. Nagkikita naman kami ng anak ko. Masaya ako na nakalabas na ako ng gulungan. Pero yun lang, nag-aalaman pa rin ako humarap sa tao. Nag-aalaman pa rin ako kahit sa mga kamag-anak ko. Hindi pa ako masyado sa kanila. Kahit sa mga kapatid ko, ang iba nakaintindi, yung iba hindi. Sa ganun siya. Noong July 16, 2021, alauna ng mga daling araw, kasama ko si Julieta Gomez, winasak ni ransak ang inupahan namin ng bahay ng mga kapulisan. Tinutokan kami ng baril sa ulo at yung kamay namin nasa likod at kinaladkad kami palabas ng bahay. At doon nila ang ilaw pinatay. At si Julieta Gomez doon sa kabila, hindi kami magkasama. Mga ilang minutes, nakasama din kami ni Julieta. Nang pagbukas sa ilaw, doon na namin nakita ang mga baril. Maraming mga baril sa sala na nagtanim, mga bomba. Yung warrant na ginamit sa akin, hindi pangalan ko, ay Mary Jean Velasco. Sinabi ko sa kanila, hindi po ako si Mary Jean Velasco, ako po si Nisel Duanso Velasco, isang taga Mindanao, hindi po ako taga Maynila. Sabi nila, hanggang na dinala kami sa CIDG, sabi nila may tanim kami daw, may mga baril kami. Sabi ko, akala ko ba sir, ang magsasaka lang ang marunong magtanim ng baril, kayo pala marunong din magtanim ng baril. Tumawa sila. Tapos marami kaming karanasan doon sa CIDG. Kinahanglan kung mahuli tayo, kailangan kalmado lang tayo. Huwag magpanik kasi mahirap. Paanong gagawin natin? Maraming in-offer sa amin. Bigyan kami ng attorney. Sabi ko, hindi ko na kailangan attorney dahil nag-serve naman ako sa mga masa. Kailangan nila kaming hanapin dahil alam nila yung ginagawa namin. Sa pagkahapon, may pumunta na mga kasama na nagtingin, nag-QRT sa amin. Doon ang lumakas ng loob namin na hindi pala kami pinabayaan. Kahit sa taga Mindanao kami, mayroon palang mga kasama dito sa Manila na dumadalaw sa amin. Ang karanasan ko sa CIDG, dinala ko sa isang exclusive na kwarto, ako lang mag-isa. Gabi yun, mga halos alas 10 hanggang alas 12 sa gabi. Maraming mga tanong, mga upper, kilala niya ang anak ko, bata pa. Sabi ko, ba't sinali mo yung anak ko, wala namang kasalanan. Kung may kailangan kayo sa akin na lang, wag gamitin yung pamilya ko. Harapin ko yung kaso ko, anong ko na hindi yun sa akin. Hanggang na dinala kami sa BGMP, doon mahigpit pa rin. Nakapadla kami ng 24 hours, yung pagkain, 24/7, yung pagkain namin, nasa ng silda, doon ang sagit, sa rehas, ipapasok. Dahil sa tulong sa mga kasama, nandyan yung sa Gabriela, na si Arlen, na sila ang sa mga taong simbahan o mga katribo o
si Teacher Franz, na sila ang nakig-negotiate doon sa National Headquarter ng BGMP na kailangan buksan ng silda namin kasi may din naman kami mga terorista. Kahit yung sa silda namin, may mga signboard na it's BTCTG, high value target terrorist. Sinabi namin sa communist terrorist, sinabi namin, ba't ganyanin niyo kami sir, hindi kami mga terorista, kami ay isang aktivista. Paghapon, tinanggal na nila. Kahit nasa pilitan kami ng kulungan, makipag-hilubilo pa rin sa mga PDL dahil para maintindihan nila kung ano ang ginagawa natin, na hindi tayo masama, hindi tayo mga terorista. Ang mga terorista yung mga pulis nga nagkulong sa atin. Oo. Sa kabilang banda, yung nakalaya na kami, tinanong ako sa BGMP, anong natutunan ko? Sabi ko, wala akong natutunan. Wala akong natutunan dahil ang pagkakulong ko hindi ko kasalanan. Kasalanan ninyo dahil tinaniman na kami ng baril. Anong sabi niya? Hala, tahimik siya. Anong plano mo? Loko, siyempre gaganti ako sa kanila. Pakulong ko din sila. Tapos sabi ko, babalik pa ba kasama ko? Siyempre babalik ako sa mga kasama ko. Kami ay lumaya sa aming kaso. So, ang aming kaso noon, nung hinuli kami, July 16, marami akong kaso. Tapos yung pinakamabigat, yung murder ko at yung tinanim sa amin, sabi ni Nisel na illegal possession of firearms and explosive, mga pampasabog. Nung nangyari sa amin, bago yung July 16, June 15, June 24, pumunta kami dito sa Maynila dahil isa ito sa ang daming mga violation, paglabag ng karapatang pantao sa Caraga Region. Siyempre, isa kami sa mga advocates at defender ng mga katutubong lumad. Noong June 2021, may Sikan Liangga Massacre na mga katutubong lumad sa katribo ko. So, siyempre, ang bombing sa mga komunidad, ang walang yung pagbakwit ng mga katutubong lumad, yung fake surrender, kinasuhan ng mga leader lumad. So, isa sa mga dahilan, dahil panahon nito ay si Femia Collamat ay isang congresswoman, kinatawan bilang boses ng katutubong lumad. Pumunta kami ni Nisel Velasco dito sa Maynila para makipagkwentuhan, makipag-audience sa kanya kung paano matugunan yung problema ng katawang lumad sa Caraga, hindi lang sa Caraga, sa buong Mindanao. So, isa yun sa dahilan at kasagsagan din yun sa preparasyon ng buwan ng mga katutubong lumad. Ngayon, sineselebrate ng katribo sa buong pandaigdigan ng indigenous people ang buwan ng katutubong lumad. So, isa kami bilang National Council member ng katribo, isa ako sa naimbitahan para sa mga forum, mga etc. So, pagdating namin dito, pandemic yun. So, malinaw na pandemic. Tumira kami sa pinsan ni Nisel. Doon kami pansamantala sa Barangay Pansol, Quezon City. So doon nangyari, mga ilang araw lang kami doon, pagka July 16, nangyari na yung pinuntahan kami doon. Winasak, niransak ang aming boarding house, tapos tinutukan kami ng baril dito para kaming kriminal. Noong panahon na yun, lagi naming kalma lang tayo kung ano mang mangyari sa atin, kalma lang tayo, huwag tayong magpanik. Kasi kung magpanik, di tayo makapag-isip kung ano ang ating gawin. So, noon, di ko na alam kung mabuhay pa kami noon, kasi kulang na lang yung
paggitil ng buhay namin noon. So, ang sinasabi lang namin sa kanila, sir, nantayin namin yung abogado namin. Tapos, maraming mga tanong sila, ganun na, basta. Kasi military yun at sa mga pulis, ganun. Ang sagot lang namin, sir, antayin namin yung abogado namin. Sir, di na kayo, pabayaan na kayo nun. Sir, alam namin, kami po ay mga tumutulong sa mga mahihirap at hindi kami masama. So alam namin maraming mga kasama namin na maghanap sa amin. Kahit hindi kami taga dito, malalam. Kung pwede pa lang, sir, bigyan mo yung cellphone namin para tawagan namin ang attorney namin. Sabi niya, wala, oriented talaga kayo, ganyan. Di yung panahon na yung kinakabahan na kami, baka mamaya anong mangyari sa amin. So yung pagdala na sa, yung mga marami ng baril dyan sa, basta, di ko nakilala yung ibang mga baril, basta may mahaba, may iksi, may mga pampasabog pa doon, may mga tela na, may mga mga libro, ganun. So, nung dinala na kami, pinaghiwalay na kami ni Nissen, doon di ko na alam kung mabuhay ba kami doon, kasi sa mga karanasan ng karanasan namin, minsan yung mga kasama ay patay na. So, sabi ko, sir, kung ano mang mangyari sa amin, kung patayin niyo ako, buhayin niyo lang si Nissen, sabi ko. So, doon, hanggang sa doon na kami sa Camp Crame, nakapusas kaming dalawa. So, wala namang kung galit-galitan kami o sa kanila, baka mamaya higpitan kami. So, isa sa ginawa namin, tahimik kami, tapos, sabi, sir, kung pwede maghingi ng tubig, ganun, ganyan na lang kami noon. Tapos, pagdating yung check daw nila, sabi niya, Katina. Sabi niya, 2007 pa daw. Oo, sabi ko, sir, pangalan ko yun, palayaw ko yun, Tina. Ano bang ibig sabihin ng ka? Di ba kasama yun? Sabi na. O, ganun. Pagkatapos nun, basta inasikaso kami nila. Sabi ko, sir, taga-katribo ako. Ang organisasyon ko ay katribo. So, sige, mag-congress daw kasi ako daw ay General Secretary ng Northeastern Mindanao, ganun. Basta, sir, nakakahiya naman ng ganyan. Sabi ko, sir, kung totoo na ganyan ako, ipagmalaki ko sa buong mundo. Kasi alam ko sila ang lumalaban ng gobyerno. Pero hindi naman ako sa ganun. Nakakahiya naman namin na ganyan-ganyan. Pero kung yun ang tingin ninyo sa inyo, para sa amin, sige, karapatan yan ninyo. Ganun. So yun, mga kasama, sa panahon na doon na kami, grabe ang mental torture. Ganun. So, pinaghiwalay na kami ni Nissen. Si Nissen, lagi lang yung umiiyak. Ako, galit talaga ako nung nangyari si Nissen. Tapos ipakita ko kang Nissen na malakas ako. Pero, grabe na. Takot, gano'n. Yun. Pinag-iisa na kami. Tapos, sabi nila, ikaw pala si Katina, no? Tina lang. Sabi ko, di naman kita kasama, di ba? So, Tina lang, sir. Julieta, Gomez, Tina, gano'n. So, marami ng sa amin, offer, tulungan kami. Ngayon daw, dalhin namin. Taga-upap sila, gano'n, dalhin kami sa Caraga. Sir, di naman kami kailangan matakot, gano'n. Sabi namin. At di rin namin gusto ang tulong ninyo. May abogado kami at may mga kasama kami, alam namin hanapin kami. So, sorry na lang kung gusto ninyong tumulong, marami doon sa mga kasama namin, walang mga abogado, walang dumalaw sa kanila, pwede ninyo tulungan. Pero kami, di kami pabayaan, may abogado kami. Ganun. May kasama din kaming political prisoner, si Romina Astudillo.
So, mas mabuti na lang may naging kasama kami sa Karingan nung lumipat kami dun. So, wala lang, mga inosente talaga kami kung ano ba talaga ang gawin natin dito. Nakapadlock tayo ng 24/7, ganon. So, buti na lang si Madam Cafedes dumating dun. Laging nagpursige, bakit din ninyo yung ninyo, yung pagkapadlock ninyo ganyan. Kung pwede ba, isumbong na daw niya sa taas. Sabi na, kung pwede ba kami muna ang magsulat. Diplomatic na pagsulat sa warden, nakipagkaibigan kami ng mga custodial namin, nakipagkaibigan para di kami higpitan. So, ang pa doon mga kasama, naging kasama namin doon sa maliit na kulungan namin. Colonel, police, tapos tinulong tayo, hinuli tayo ng police. Ngayon, kasama natin itong mga police, kahimik lang kami doon. So hanggang sa, minsan na kaming tatlo, palakasin namin yung, sino kami, nakulong tayo dahil sa ating pagtulong. So, kailangan magpalakas tayo, makalaya tayo dito. So, ganun. So, yung sabi ni Nisel, minsan masakit sa aming kalooban yung makita namin sa ibang PDL na kahit nakulong, malaya silang lumabas, pasok, lumabas, pagkain nila, malaya kami, mahirapan kami lalo ng mainit na tubig, minsan mabanlian kami. So bakit ginanyan tayo nila? Sina Felicidad, Nizel, at Julieta ay tatlong mukha lamang sa likod ng libu-libong simpleng mamamayan at mga kababaihan. Mga aktivistang pilit pinapatahimik, mga inang pinagkaitan na makasama ang kanilang mga anak, mga magsasakang pinagbibintangan, nagpapahirap sa mga mahihirap, at pumapabor sa may mga makapangyarihan. Doon sa jail doon, BJMP jail doon, nandoon si Achanis, si Amanda Achanis sa kanyang anak, hanggang sa kunin ng kanyang, pilitin ng kanyang nanay na kuhanin yung bata at iuwi. Pero nung pag-uwi namin, meron pang isang batang nandun. Tapos lumaki na sila, so sila ay nag-aaral doon sa elementary school, sa tabi ng kulungan. At sa tingin ko, hindi lang yun sa Tuguegarao. Marami pang mga preso kung saan yung mga bata ay kasama ng mga ng kanilang mga inanay, basically nanay nila. Yun isa sa mga nakuha namin na datos, yung paggamit din ng bata laban sa kanilang mga magulang. Kasi yung nanganganak sila sa loob ng kulungan, yung bata pagkatapos ng less than 3 months, 3 months or even less, kukunin na, tapos hindi na alam ng nanay kung nasan dinala yung kanilang anak. At pati yung tatay, kung nahuli man yung tatay, hindi nila alam kung saan dinadala yung anak nila. Kasi nasabi nga namin, yung paggamit din ng mga bata para sa blackmail. No? Po doon, kinampanya po ng Gabriela, ng Free Our Sisters po, si Reyna May Nasino, nakasama ko sa Manila City Jail, ayan po, na doon, si Baby River, ayan, doon din po siya na buntis, tapos, buntis siya, nung hinuli, doon na rin nanganak, tapos, after, wala pang 3 months, kinuha yung bata. And then, mga a few months, namatay yung bata. Si Baby River. Kasi, dahil pa yun nagbe-breastfeed. Nagbe-breastfeed pa lang kay Baby River. So, yun yung isa sa, sa kinampanya natin. Nakagalit? Si Andrea Rosal, ayan, na 9 months siyang buntis, pero hindi binigay sa kanya yung check-up sa loob ng kulungan. In-isolate siya, namatay yung bata, yung baby. So talagang torture din po sa mga nanay, lalo na po yung at saka sa bata. Matetest talaga yung pusong ina sa loob. Kaya nakakabilib po yung lahat ng mga nagka-survive ng mga mga kababaihan sa loob ng kulungan. Kasi talagang na-test po yung pagiging pusong ina.
lalo pa yung iba po dong PDL sa loob. Kasi talagang kahit manganak na sila, nakaposas pa rin sila. Nakaposas pa rin sila sa loob ng hospital. Kaya hirap silang magpadede, hirap silang, di ba yung pag nililabor, hindi sila comfortable kasi talagang nakaposas sila. Isa rin yun sa sa inappeal natin doon sa sa Manila City Jail nung panahon na nandun kami sa loob na tanggalin yung posas sa mga nanganganak kasi dahil daw makakatakas kasi talagang iba ang tingin sa loob sa mga na parang criminal talaga po. Kaya deprive po yung mga mga nanay ko po. Sa totoo din lang, pagdating sa CIW, ang dami-daming problema. Una, health. No? Sinasabi nga nila na may isang PDL doon na yung cancer, kinain na yung kanyang isang suso hanggang sa likod. Hanggang sa likod. No? Tapos, ngayon, dadali na sa ospital after so many months. Kasi bago ka makalabas ng papunta ng ospital, ang dami-daming prosesong dadaanan mo. So, napaka-ganon grabe ang burokrasya, no? Ngayon, nang lalabas na siya, namatay na siya bago siya nailabas. No? So, ganun yung sabi nga nila, mas mabuti pa kami dahil kayo nandiyan, manti nagpupunta kayo, talagang nagigiit, no? Nagigiit to. At sila din mismo nagigiit. Pero may ordinaryo, hindi naman sila marunong gumawa ng petition. Hindi naman nila naiisip yung tungkol sa petition na yun at paano yung petition na yun ay papaanuhin, di ba? So, yun yung isang Tapos yun yung health. Tapos ikalawa din, ang dami din doon ng mga ng mga PDL sa ang tagal-tagal na, tapos na yung kanilang termino, tawag dito. Pwede na silang makalaya, pero dahil wala nag-aasikaso at sila mismo hindi nila alam kung paano nila asikasuhin, nananatili doon. Nagiging matanda na lang at namamatay na lang sa preso. So, masaya ako kasi nakita ko na naman kayo. Pero sa labas na. Nasa labas na kayo. At lalo naman yung 5 doon, lalo yung Santa Cruz na kasi talaga ibang klase din namang mga tao yun, na parang hindi na sila makakawala sa rehas ng kulungan. Pero himala, nakalabas sila. At sana makalabas ulit yung dalawa. Sana. At yung iba pa. Kasi kung maririnig mo yung mga kwento nila, ibang klase. Durog na durog talaga yung puso. Sa totoo lang, may panawagan ng Mindoro na medyo yung mental health nila doon. Iba na. Kasi grabe yung harassment galing sa labas. At hindi lang yung nakakulong yung haras na haras, pati yung mga nasa labas. Ibang klase mga nangyayari. Pero masaya ako kasi nandito pa rin tayo. Magkakasama pa rin tayo. Kaya tuloy lang natin. At matatambo din natin ang tagumpay. Hindi ako natakot yung sinasabi ko dahil alam ko naman yung ginagawa ko. Yung trabaho natin na para sa tama, kailangan sabihin natin. Dahil hindi naman masama yung ginagawa natin. Para sa akin, mahirap nga mawala sa pamilya. May dalawa ko akong anak na bata pa, sino makalaga sa kanila? Kinahanglan na tatagan natin ang sarili natin. So, alam naman natin mga kasama na sa panahon ng sa ganito, kung anong pinili nating buhay natin sa pakikibaka, ay kailangan yung kahandaan natin. Buhay man natin ang mawala, kailangan ang kahandaan natin. So, alam naman natin mga kasama na ang ating ginagawa ay para sa bayan, para sa pagkamit natin ng tunay na kapayapaan na nakabatay sa hustisya. Ganon. So, siyempre, minsan din natin maintindihan yung naramdaman natin, minsan mag-crisis, pero lagi nating isipin na ano ba talaga ang tindig natin. Ganon. Muli ako si Julieta Gomez, pinalaya ng nagkakaisa, pagkilos ng sambayan ng Pilipinas. Salamat. Mother, being a mother matters. And sa lahat ng kwento, talagang nag-umpisa yun na parang dahil sa babae ka, lumaban ka at
pinanindigan mo ang iyong pagkaina, di ba? Nandiyan ka pa rin ngayon because you're fighting for the future, for your children. Kaya tayo andito pa rin. Huwag na lang tayong tumigil, di ba? Magsalita, speak truth to power, pareho pa rin. Kasi kung mawalan ka ng pag-asa, lalo na sa itong mga nangyayari ngayon dito sa ating politika, huwag na lang tayong tumigil, di ba? Magsalita, speak truth to power, pareho pa rin. Kasi kung mawalan ka ng pag-asa, lalo na sa itong mga nangyayari ngayon dito sa ating politika, anong mangyayari sa mga anak natin? Anong mangyayari sa kinabukasan? Sa 4 na sulok ng silid ng underground, ipinakita ni Aba at Ilyang ang kanilang mga obra. Nakakamangha, nakakaakit, puno ng iba't ibang kulay. Obrang hindi lang para kamanghaan at tumingin lang, kundi dapat makisimpatya, pag-isipan, hindi maging bulag at kumilos sa di makatarungan at makataong nangyayari. Hindi lang pag-iingay at pagtitipon sa kalsada na dadaan ang protesta, dahil ang isang silid kagaya nito, umaalingaw-ngaw at patuloy na umaalab ang pakikibaka. Hindi na bago sa ating kasaysayan ng mga sining o obra na ipinapahayag ang kanilang hinaing at saloobin. Dahil noong panahon ng kolonyalismo ng mga Espanyol, ginamit ng ating bayani at magiting na si Dr. Jose Rizal ang papel at tinta upang isulat ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Mga akdang naglantad ng pang-aabuso at katiwalian ng mga praile at nananawagan ng reforma at revolusyon. Maging ang propetang si Ezekiel na inutusan ng Diyos na gumamit ng mga imahe, simbolo at pag-arte upang iparating ang kanyang babala sa bayan ng Israel. At ang ganitong uri ng pagpapayag ay patuloy na bubuhayin, hindi lamang ni Aba at Ilyang, kundi na marami pang alaga ng sining at bantay ng bayan. Mapalad ang isip-isak sa naganap na huling araw ng eksibisyon, kung saan nakita at naramdaman namin ang lakas ng maraming kababaihan, mga matatapang, mga matiisin at mapagmahal. Bagamat may pagkakaiba, isa man silang ina o hindi, alaga ng sining man o hindi. Isang katotohanan ang nagbuklod sa loob ng gallery. Ang walang kapantay na tapang na lumaban para sa pamilya, inang bayan at inang kalikasan. Mga babaeng inaakalang mahina, inosente at walang laban dahil sa pasikal na anyo. Ngunit hindi nila natatanto na ang puso at kaluluwa ng kababaihan ay umaalab para masolusyonan at pagbibigay tinig sa mga aray at makamit ang ginhawang nararapat para sa ating bayan.